Isang masigla at malamig na umaga sa inyong lahat mga boss. Nagsimula na ang pasok ng Burr Months. Ramdam nyo na ba mga boss ang nalalapit na pagdiriwang natin ng Kapaskuhan? Dahil ngayong araw, bibigyan ko kayo ng maagang pamasko sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa K-12 Basic Education Program na nasa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa mga alituntunin at regulasyon sa pagpapatupad ng K-12 program at curriculum na nilagdaan nitong ika-4 ng Setyembre, pag-usapan naman natin ngayon kung paano dinidevelop ang K-12 curriculum. Sa ilalim ng Rule Number 2 ng K-12 Implementing Rules and Regulations o IRR, makikipagtulungan ang DepEd sa Commission on Higher Education o CHED at Technical Education and Skills Authority o TESDA sa paggawa at pagdidisenyo ng curriculum upang masiguro na magkakatugma at magkakahanay ng curriculum sa elementarya, sekundarya, kolehiyo at technical vocational education. Mahalaga ang curriculum dahil ito ang nagsisilbing gabay sa mga guro sa pagtuturo ng mga kailangang malaman ng mga estudyante sa iba't ibang antas ng edukasyon. Magagabayan ng curriculum ang mga bata na malaman kung saang subject sila mahusay na maaaring makatulong sa kanila sa pagdedesisyon kung anong kurso ang kukunin nila sa kolehiyo. Pwedeng mahusay pala ang isang bata sa pagsusulat, kaya maaari siyang kumuha ng kurso ng journalism pagdating ng panahon. Ganun kahalaga ang curriculum mga boss. Sisiguraduhin na ang K-12 curriculum ay mas nakafocus sa pagbibigay ng kalidad na pagtuturo sa mga bata upang maging learner-centered. Ang lahat ng ituturo ng bata ay dapat sumailalim sa matinding pananaliksik upang matiyak na tama ang mga impormasyon na ituturo sa mga mag-aaral. Sisiguraduhin din ng K-12 curriculum na irerespeto ang mga estudyante mula sa iba't ibang kultura, anuman ang kanyang kasarian upang maging gender and culture sensitive. Kailangan nakaayon din ang curriculum sa paggamit ng guro ng mother tongue o wikang nakagisnan at nakasanayan ng mga estudyante sa paaralan. Sa pamamagitan kasi ng mother tongue-based multilingual education, napapayaman at napipreserba ang iba't ibang wikang Filipino. Sa ilalim ng K-12 IRR, hinihimok din ang paggawa at paggamit ng mga local teaching at learning materials. Halimbawa na lang ay mga librong sinulat at nilimbag dito sa ating bansa. Marami pa akong gustong ibahagi sa inyo mga boss, kaso time's up na tayo. Pero kung nais nyong mabasa ang kabuuan ng K-12 IRR, bisitahin lang ang Facebook page ng DepEd. At para sa iba't iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto ng Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!